Okay, today we will discuss about the concepts of culture and society under the subject Understanding Culture, Society, and Politics or USSP. Sabi ni Edward Taylor, ang culture at society daw ay isang complex whole o isang kabuuan na may tuturing bilang komplikado, isang complex whole. Itinuturing ni Edward Taylor na complex whole ang culture at society dahil ine-encompass nito o sinasaklaw nito ang beliefs o mga paniniwala, practices, mga kasanayan, traits, mga katangian, norms, mga may tuturing na batas o mga isinusunod katulad ng mga pamahiin o mga batas sa loob ng isang society, mga values, attitudes at ang lahat ng natututunan at ibinabahagi ng isang tao bilang bahagi o bilang miyembro ng kanyang society o ng kanyang lipunan. Diba? It is everything that a person learns and shares as the member of his or her society. So, culture as a complex whole, together with society, has many notable characteristics. The first characteristics of culture is that ang kultura ay natututunan or culture is learned. Ang ibig sabihin nito is that culture is not inborn. Nung pinanganak tayo, hindi naman nangangahulugan na alam na agad natin ang kultura natin. Not because we are born Filipinos, we are already born with the Filipino culture. Siyempre, natutunan natin ito mula sa mga bagay o mula sa mga taong nakakahalubilo natin. So, ang kultura ay natututunan. Unlearned behavior is considered not to be a culture. So, ang mga behavior katulad ng paghinga or yung mga involuntary actions are one of the examples na maituturing na hindi culture because they are behaviors that we already have with us kahit hindi natin natututunan. The next characteristics of culture is that culture is social. Kumbaga, ang kultura ay natututunan sa pakikipag-interaksyon sa ibang tao. Halimbawa, upang matutunan natin ang ibang language or ibang wika, ibang kultura or different culture, we should maintain social interaction with the natives or with the locals. Diba? So, ang kultura ay natututunan sa pakikipaghalubilo o pagkakaroon ng mga interaksyong sosyal sa mga natives o sa mga nagpo-possess ng kulturang yon. The third characteristic is that culture daw varies. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang kultura ay nag-iiba-iba sa iba't ibang panig ng mundo o iba't ibang rehiyon because people tend to have different perspectives. Culture at every society o ang kultura sa iba't ibang lipunan ay unique by itself. Naiiba. Walang kultura na magkapareho. Maaaring may kultura na magkalapim o may pagkakapareho pero walang mga kultura na eksaktong magkapareho. Ang bawat kultura ay may tuturing na unique o natatangi. Fourth characteristic is culture is shared. Ang kultura ay ibinabahagi. It is not something that an individual alone can possess. Kumbaga, ang kultura ay nag-exist o present sa maraming tao dahil ibinabahagi ito sa maraming tao. Ang kultura ay hindi maaaring mag-exist sa iisang tao lang. Ikaw, ang kultura mo ay Pilipino, ito ay na-share mo o shinare sa'yo ng marami pang ibang tao. Hindi ito maaaring sa'yo lang o sa ibang tao lang. Ang kultura ay na-share. Diba? In a sociological sense, culture is shared. So, the next characteristic of culture is that culture is gratifying. Ang ibig sabihin nito, ang culture ay nag-provide o nagbibigay ng mga proper opportunities para sa satisfaction ng ating pangangailangan at ng ating mga kagustuhan. For example, Valentine's Day, diba, is part of our culture because it is to fulfill our satisfaction for relationships or for love, diba? Culture becomes a way for us to fulfill our needs in cultural ways. So, culture is gratifying kasi nabibigyan nitong tugon ang ating mga pangangailangan in some way.
The next characteristic of culture is that culture is continuous o tuloy-tuloy kasi nga ang kultura hindi naman nabubuhay sa iisang henerasyon lang. Ito ay naipapasa from one generation to another. Thus, culture itself exists as a continuous process. Isa siyang prosesong tuloy-tuloy at ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa mga susunod na yapak. And lastly, culture is transmitted. Ang culture daw ay ipinapasa. Halimbawa, ikaw, natutunan mo na ang sarili mong kultura, that your tendency is to pass it to the next generation or to other people, diba? To share it with them. And one way of transmitting culture is, of course, through language. It is the easiest and the most efficient medium in transmitting culture, language. And those are the characteristics of culture that is discussed in USSP. Thanks for watching.